Hindi lahat ng toxic na workplace ay obvious. Minsan, mukhang maayos, may trabaho, may sweldo, walang sigawan. Pero sa loob, unti-unting nauubos ang enerhiya, tiwala at gana ng empleyado. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga sinyalis ng toxic workplace kahit mukhang okay base sa research at totoong pattern sa trabaho. Una, malabo o masamang komunikasyon. Isa sa pinakaunang sinyalis ng toxic workplace ay malabong komunikasyon. May trabaho kang ginagawa pero hindi malinaw ang direksyon. Kapag may problema, mas nauuna ang sisihan kaysa solusyon. At kapag walang malinaw na accountability, sinyalis ito ng mas malalim na issue sa sistema. Pangalawa, laganap na chismis at cliques. Sa toxic workplace, nagiging normal ang chismisan. May mga grupong eksklusibo. May mga taong unti-unting naiiwan sa labas at ang chismis nagiging pangunahing paraan ng pakikitungo imbes na malinaw at professional na usapan. Pangatlo, mahinang leadership. Ang toxic workplace ay madalas nagsisimula sa mahina o maling pamumuno. May mga leader na kumukuha ng credit kapag may tagumpay pero nagtatago kapag may pagkakamali. Kapag mali ang pamantayan ng leadership, napapasa ang maling ugali sa buong organisasyon. Pang-apat, mataas na employee turnover. Kapag sunod-sunod ang nagre-resign, hindi ito simpleng coincidence. Ito ay indikasyon na ang workplace ay may banta sa well-being ng mga tao at bukod sa emotional cost, may malaking financial loss din ito sa kumpanya. Pang-lima, micromanagement at kawalan ng tiwala. Sa toxic workplace, nangingibabaw ang micromanagement. Lahat binabantayan, lahat kinokontrol. Hindi dahil kailangan, kundi dahil walang tiwala. Kapag walang tiwala, bumababa ang moral, creativity at respeto sa isa't isa. Pang-anim, walang healthy boundaries. Isa pang sinyalis ng toxic workplace ay ang kawalan ng boundaries. Expected kang magtrabaho kahit gabi, kahit day off, kahit pagod ka na. Para sa maraming Filipino workers, mahirap tumanggi dahil sa kultura ng utang na loob at people-pleasing na minsan ay naaabuso. Pampito, takot magkamali at favoritism. Kapag ang mga empleyado ay takot magkamali, may mali sa kultura. Dagdag pa rito ang favoritism, kung saan may special treatment kahit hindi base sa performance. Unti-unting nasisira ang tiwala at respeto sa loob ng team. Pangwalo, we are a family pero walang accountability. Minsan, ang linyang we are a family ay nagagamit para patahimikan ang reklamo. Ang burnout ay tinatawag na sakripisyo. Ang problema ay tinatawag na loyalty test. Pero sa huli, kahit gaano ka ka-loyal, replaceable ka pa rin. Ang toxic workplace ay hindi lang nakakaapekto sa trabaho, kundi sa mental health, kumpiyansa at personal na buhay. Ang pagkilala sa mga sinyalis na ito ay hindi pagiging reklamador. Ito ay pagiging mulat. Dahil ang isang healthy workplace ay hindi lang produktibo. Ito ay makatao.